Good morning! Tara, samahan nyo kami sa isang araw namin dito sa Abra. Ngayong araw ay umuwi nga kami dito sa probinsya ni na Kevin. Aatan kasi kami ng birthday at saka ng binyag. Tamang-tama din na kami magiging ninang at ninong. Umuwi kasi mga pinsan ni Kevin na mga nasa abroad para magpabinyag. Nagpapagawa nga pala sila ngayon ng bahay. Kaya kung mapapansin ninyo, iba na sa lagi kong pinapakita sa inyo kapag nagpupunta kami rito. Syempre kasama din namin si Amanda. Dahil ito ang unang beses na mamimit niya ang kanyang mga pinsan na galing sa UK. At ito na nga yung baby na bibinyagan. 7 months na itong si Shania at isasabay na yung binyag dito sa mag-birthday niyang kuya. Sobrang lusog na bata. Nakakatuwa nga na nag-meet ng mga magpipinsan. Tignan nyo naman ang mga legs ng batang ito. Nakakagigil. Ang sarap pagkakagatin. Kaya naman ayan at hindi ko napigilan. Kasabay din naming bumiyahe ang first cousin ni Amanda na si Lanaya. Yung mga pinsan niyang nasa UK at saka sa Switzerland. Mga second cousin na niya. Ang laki ng bahay na pinapagawa nila, no? Lahat kasi silang magkakapatid, mga nurses sa ibang bansa. At isa sa mga goal nila, yung mapaganda nga itong kanilang bahay. Yung isang pinsan nga pala ni Kevin ay kaklase ko ng college. Nasa Ireland naman pero hindi siya nakauwi ngayon. At dahil isang oras na lang magsisimula na ng binyag, nagbihis na kami ni Kevin dito sa sasakyan. Habang si Amanda naman ay nakikipaglaro pa sa mga pinsan niya. Madalas kapag umuwi kami dito sa probinsya ni na Kevin, may mga ganap talaga o di kaya okasyon. Last na bisita nga namin dito ay nung 4 na buwan pa lamang si Amanda. So pangalawang beses niya palang umuwi ng Abra. Mga ilang minuto bago magsimula ang binyag, iniwan muna namin si Amanda dito sa bahay ng mga lola ni Kevin. Silang dalawa ng pinsan niyang si Anya. Saglit lang din naman kami sa simbahan at kapag katapos nga kukunin din namin sila. Paglabas ko nga dito sa bahay, napansin ko tong si Rio. Napakapogi niya pa rin hanggang ngayon. Palagi namin siya nakikita at nilalaro kapag umuwi kami dito. Grabe, sobrang init ngayon dito. Kaya naman yung mga bata hanggat maaari nasa loob talaga sila ng kwarto na may aircon. Mga taga Baguio kasi at nasanay sa lamig. Anyway, nandito na nga pala kami sa simbahan at kasalukuyang sineseminar kami mga ninong at ninang. Mabilis lang din naman yung binyag. Pangalawang beses na nga namin sa simbahan na to. At nung unang beses nga, binyag din ang pamangkin ni Kevin. Ninang at ninong ulit kami. Mukhang tuwang-tuwa nga itong si Shania na mabinyagan. Palangitit, hindi man lang siya umiyak. Pagkatapos namin sa binyagan, nagbihis na nga muna kami ng mga damit. Yung komportable dahil nga napakainit. Moana theme nga yung party ni Shania. Kaya naman binihisan ko rin si Amanda nung nakamuana siya. Napakasimple ng pamumuhay dito sa Abra. Kung mapapansin nyo ay napakaraming mga bata. Ganun kasi talaga dito sa kanilang barangay. Halos lahat invited. Kaya nga ginanap dito sa napakalaking court yung reception. Ako nga rin yung naasan na mag-lead ng prayer bago kumain. Sobrang nakaka-enjoy mga ganitong klaseng celebration. Ganito rin kasi sa amin sa Pangasinan. Parang halos lahat ng mga tao dito magkakakilala. Kaya naman literal na isang buong barangay yung mga bisita. Si Amanda, enjoy na enjoy din manood ng magic. Gustong-gusto nga niya ng mga lobo. Kaya naman talagang panay ang turo niya na makakita siya ng mga balloons. After ng celebration, nagpatulog na nga kami ng mga bata at kami namang mga adults. Dating gawin kapag umuwi kami dito sa Abra, magmemeryenda kami sa Mikihan. Aba syempre, hindi pwedeng hindi kami makakain ng Abra Miki kapag umuwi kami dito. May nakita nga na naman kaming bagong kainan. Dito yan sa may bayan ng Bangged. Sabi nila madami nga daw kumakain rito. Ganito yung mga OG na Mikihan. Yung vintage look. Kapag ganito mga itsura ng pansitan, parang alam mo nang masarap ka agad. Self-service nga yung pagbili dito ng Miki. Kukuha ka ng lagayan, tapos lalagyan nila ng mga rekado, and then aantayin mo na hanggang sa malagyan ng sabaw. Only refill naman sila dito ng soup. Tapos pwede ka pang mag-add-ons ng mga toppings. Kita nyo naman, sobrang mura. 65 pesos na yung pinakamahal. Tapos sobrang busog na busog ka pa. Kapag dadayo o di kayo magbabakasyon kayo dito sa Abra, hanapin nyo kaagad yung mga Mikihan. Ito kasi yung isa sa mga produkto nila dito. For sure, magugustuhan ninyo to. Nakakadagdag pa ng sarap ng Miki yung init ng panahon. Yun bang habang humihigop ka ng sabaw at kumakain ka ng noodles at tagaktak din yung pawis mo? Naku, solid na solid. Habang kumakain kami yan syempre sabay na rin yung kwentuhan. After noon, bumalik na naman kami dito sa bahay na pinapagawa at nadatnan nga namin na meron na namang merienda. Ganito lagi kapag umuwi kami dito. May empatch ako talaga sa busog. Anyway, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!